Good morning guys. Ayan, na pa lang. 4:35. Hindi na ako nagano ng almusal niya. Hindi na ako naggawa kasi kahapon nag-bake ako ng ng banana bread. So, ano lang siya, banana bread at saka coffee for breakfast. Yan. Yung ginawa kong banana bread, yung siya, meron siyang cream cheese na feeling. Feeling ba? Parang layered ko lang naman siya. Yan. Yan. Saka syempre, kape. Pang pagising sa umaga. Kisingin ko na rin siya na akong bumaba eh. Yan. Tapos na siyang mag-breakfast. Nakakain na. Mabilisan lang. Ginagawa mo dyan, dear? Hindi ka pa magbihis. Anong masili ko pa dyan? Meron kasi yung kotse na Na? Yung bawat kotse na hinihintuan niya. Nakaparada. Napansin ko lang ilaw eh. Liwanag eh. Sabi. Ano kaya yun? Natanaw mo pa yun? Oo. Siya ang maano sa ganyan eh. Kahit minsan bago matulog, sumisilip yan lagi kasi dyan. Sumubas ako eh. Tumaripas na nagtakbo eh. Binilisan na eh. Hindi ko alam kung ano, pero... Saan galing? Ha? Diyan lang sa mismo sa may atin? Oo, tumapad dun sa kotse eh. Kaya lumabas ako eh. Mamaya ko nakita nun, di ba? Ang dami na kasi mga incident dito na gano'n eh. Yung mga binabasag yung Yung kaibigan ni Jonas, di ba? 2 beses na basagan ng salamin para lang kunin yung mga bariya. Air pa din ata. O headset lang. Yung regular na headset lang ata yung pangalawa. Ng isda na bata yung mag-asawa eh. Yung kaibigan nila nakapost na wala yung Subaru na pink eh. Subaru pink. Yun nga ang kaya mag-ingat yun. Ang dami ngayon yung mga ganun na insidente. Tapos yung sa downtown maraming binabasag na na mga sasakyan kinukuha yung kung yung gamit. Tapos sabi ko na ginagawa mo, lamig-lamig pa naman eh. Yung homeless. Tsaka yung mga nag-i-start. Yung mga walang auto starter. Oo. Huwag nyo iiwan na nakastart yun. Iniiwan, naka-start, ganyan. Nako. Pwede naman kung siguro may spare key. Kaya lang, delikado pa rin. Babasagin na sa lamin eh. Oo. Kasi nandun yung susi eh. Oo. Nakakatakot eh. Siyempre Sama-sama minsan, basagin lang sa salamin mo, bariya lang ako kung mag-ano lang kukunin. Kaya minsan huwag di ka mag-iwan ng yung mga... Yung mga pwedeng mag-attract doon sa sa mga tao na may iniisip. Ang aga pa, ng oras lang. Aga. Hindi mo alam kung ano eh. Kasi, Nung nakaraan din, nung nag-ano ako ng breakfast eh. May nakaparada lang doon sa may banda doon. Wala pa yung mga wala pa yung mga townhouse, di pa tapos, ginagawa pa lang. Tagal yan dyan eh. Naman sila eh, no? Naka-start lang ng matagal doon. Marami rin mga break-in eh. Tapos ginawa ko, sumilip lang ako dyan sa may bintana. Tapos umalis. May bumalik ulit siya dyan. So hindi ko alam. Hindi ko alam. Antok-nantok ako yung gamot ko. Yung gamot ko. Bihis ka na rin din. Anong oras na? Kala ko nagpapalamig ka lang doon. Palamig eh. Sparrow. Ako ng muscle na relaxant na gamot. Kaya para akong latang-lata. Kaya yun din ang reason bakit hindi na ako nagawa ng breakfast niya. Sabi ko, yun na nga lang pakain ko sa kanya yung banana bread. Kasi na merienda niya kahapon. Ay nako. Kaya pag alis niya, balik agad ako sa tulog. Para ako nanghihina. Yung dose kasi binigay sa akin isa't kalahati ng tablet. Kaya medyo malakas. Last time kasi isa lang. Tapos ngayon dinagdagan niya. So yun. Sige. Start ko na malamig. Mabuti na nga lang yung sasakyan niya dyan lagi sa likod. Sa hanggang dito lagi sa harap yan eh. Pero pag pumapasok na ako, siya ang nasa harap. Ako sa likod. Mabilis kasi maubusan ng parking dyan sa harap dahil maraming pumaparada na. Yan, ito ang baon niya today. Chicken na fritada. Pero yung chicken niya wala nang
debone na siya, at saka wala nang bone, at saka wala nang skin. Yan. Chicken, at saka brown rice. Tapos apple, naghiwa ko ng apple. Tapos nagdala rin siya ng biscuit, cracker. Yung Sky Flakes, just in case na magbuto. Minsan kasi may overtime sila, kaya kailangan may extra snack. Yan guys, nag-prep na ako ng namin para sa dinner mamaya. Actually, alas 3 na. Mag-alas 3. Halos katatapos ko lang, dapat plano. Usually, mga bandang 11 ng tanghali, nagpe-prep na ako ng kailangan ko pang ulam tonight at saka kinabukasan. Kasi kanina, ang lakas nung lakas nung tama sa akin ng gamot na yun. Parang alam mo yun, nanginginig yung mga kalamnan mo. Nanghihina ako. Parang 1.5 tablet kasi yung binigay sa akin. So, inom ko siya kagabi before matulog, mga 11:30. Tapos yun, yung epekto ng gamot hanggang kanina gumising ako nung Kabak si Jermaine na yan. Doorbell pa, wala atang susi. Doorbell ka ba? Asan ang susi mo? Ikaw pala sa akin ng bus. Ha? Saan ka bumaba dito? Nung umaga nagising ako, parang di ako halos makatayo sa sobrang panghihina. Kaya pag alis ni Habi, nantay ko lang yung mga bata, ginising ko. Pagkagising, natulog na uli ako. Paggising ko ng 9:30, hinang-hina pa rin ako. Yan, siguro mga bandang alas 2, doon na ako nag-start nakaramdam ng ginhawa. Minom ako ng kape. So, yun. Kamusta school? Lamig? Lamig. Mami, baba mo kayo mga recycle ka. Kangayin ng umaga, lalo na. Hindi nga, ang base na ron. Magkano ko lang? Cubes? Ay, ano ba? Sinigang na salmon. Magluto ko sinigang na salmon, tapos hindi naman sila masyadong mahilig sa ganyan. Kaya nag-ano ako ng talong din sa oven. Para tortang talon. Ay, talon. Tortang talong, nabulol na naman. Maganda yung huli. Nakulin mo. Baka bago mawala. Maganda kwento. Ako ng cheese plate para kay Habi. Merienda niya, parating na rin kasi. Cheese, salami, tsaka prosciutto. Ay, hindi, kay Jeremy pala yung prosciutto. Sa kanya yung spicy na salami, tsaka regular salami. Ginawa ko na sa Jermaine. Merienda after school. Anong lunch niya sa school kanina? Yung burrito. Burrito? Chicken o beef? Chicken. Sarap. Order siya steak, tsaka Dalawa option niya ngayon? steak ng merong price. Ayaw mo na steak? Steak sandwich ba o Steak lang. Steak lang. Ay, kain ka na. Si daddy niya parating na rin. Ayan. Ayan na siya. Kumakain na. Nagme-merienda na. Pang social? Pang social ba? Wala ba pang Cookie Monster? Ano ko kayo monster? Mga cookies lang, tsaka gatas. Namiss mo na yung gatas, Diba, pag sa trabaho ka, naman lang ang ARC, pero di na yung regular milk, yung almond. Para ka nagsawsaw sa tubig. Bayo niya. Hindi na lang tubig kasi bumili pa ako. Meron pa tayo nga dyan, di mo kain inom pa Pang nakang tubig. Yan talaga. Kaya naman kumuha tayo, medyo mataas ng konti, medyo mas creamy, yung 60%. Na almond. Kinukuha ko kasi yung 30%. Almond na lang, 30% pa. Siyempre. Buti nga nakakain ka pa ng cheese tsaka mga ganyan Dapat nga, bawal. Okay lang yung paminsan-minsan. Hindi maaraw-araw to. Kaya mo. Diba? Si Jermaine din yan ang minerienda. Ang oras na siya natapos Ano? Ikaw. Kakarating niya lang halos. Dapat na siya overtime Yan talaga. Kesa walang trabaho. Ha? Kesa walang trabaho. Oo nga. Hindi pa nagreklamo. Yan talaga. Yan. Kaya magmerienda ka na at mag-idlip. Umidlip ka muna sandali. Mga basketball. Bagay, matik na yun Pag nakakain yan, may mayaya po. Pwesto na ng konti. Nakakatulog na. Pag sinabi ko pa, nakakaidip siya, nakatulog, pumikit lang ako Pikit lang daw, kahit 20 minutes na siyang tulog Pikit lang daw yun. Lagi Yeah.
Bibidyo kita habang natutulog. Para may ebidensya. Ay ka na. Ayan. Nagpipintura siya ng ano niya. Ng kamukha niya. Sobra ka naman kamukha. Ito kamukha niya. Totoo. Sungit. Sungit ba ako? Totoo. Ay, ikaw lagi nga ganyan. Kalbo lang yan. Kaya ganyan. Kaya kamukha. Yun pa isa. Hindi pa tapos eh. Sino naman yan? Si Jonas. Kulang ko pa na isa para sa Jermaine. Araya, ikaw to. Isang pamilya. Kagabi pa na ginagawa yan eh. Pinost ko nga sa Facebook ngayon eh. Ang dami nga nag-like. Habang ako rin nanonood. Siya nagpipintura. Nanonood siya nung nakakaiyak. Naipasa lang naman sa akin yan. Panoorin niyo na lang. At maganda. Maganda siya. Maganda ang story ah. Naiyak siya 2 beses. Mabigat sa dibdib. Mabigat sa dibdib eh. Pero ganun Yan talaga talaga ang ang buhay. Darating at darating yan. Kaya enjoy talaga. Enjoy talaga natin ang bawat sandali. Maiksi lang ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Lagi ng kumbaga kailangan naka-prepare ka. Mahirap mag-prepare pag ganun eh. Mahirap talaga, kaya lang, yung ganun ang Negat, buhay ka pa talaga. Paramdam mo na sa mahal mo na. Importante rin. Kailangan mong sabihin ng lahat ng pwede mo sabihin. Gawin mong parang walang regret sa huli. Tapos, ayun nga, kanginang umaga naman, yun nga, yung sasakyan na lumilibot-libot. Nakakaroon, di ba sabi mo meron din? Meron din. Na umikot pa dyan sa may townhouse, tapos bumalik ulit. Madalas ngayon meron ganyan dito eh. Mga naghahanap sila ng pwede nilang Tapos ang weird kasi kung nadaan lang yun, hindi yun mag-drive ng dahan-dahan na close talaga sa mga sasakyan. Tsaka, hinahanap nila, maagang-maaga, sobrang dilim pa. Buti na maaga tayo humigising. Kahit nga malamig, lumabas ako eh, para lang makita nila may presence ng tao eh. Kasi kung camera, wala yun, walang mangyayari doon. Hindi naman basta makikita sa camera yan. Kaya nga sinasabi namin yun nga, kahit sa balita sinasabi dito na huwag niyong iwan na kung walang auto start yung kotse, huwag niyong i-heat up pero ususin na doon. Tapos yun nga, yung kay James, di ba? Yung sa boss ko na truck. Buti na lang hindi na na-start. Hindi nila na-start, kaya lang sinira nila yung yung loob dahil nga siguro. Sobrang abala, gaya ng kaibigan ni Jonas, di ba, binasag yung salamin para lang sa bariya na kukunin. Magkano yung salamin pag pinagawa mo? Minsan hindi nila naiisip yung mas malaki pa yung yung problemang nangyayari. Dito kasi parang catch and release lang din eh. Hindi naman nakakasuhan lahat eh. Medyo sopang dito, batas dito sa Canada. Kaya pa. Minsan may mga murder, mga homicide na cases. Ilang taon lang ang hatol. 10 years, ganyan. Hindi siya ganun kasapat. Hindi ka guys sa atin, habang buhay na agad, 20, 25 years, ganyan. Oo. Dito nga kahit nga sa mga nagre-renta, di ba, hindi mo basta mapalis kapag mapalis. Yung softness ng batas dito, medyo mahirap din. Sa Pinas, kapag ibig ka talaga. Hindi pwedeng magmamatigas ka. Hindi pwede sa Pilipinas yan. Tsaka, kaya malakas ang loob ng mga rin dito. Yung mga gumagawa ng ganun. Tsaka isa pa dun yung yung inflation rate nga ng di lang naman dito sa Canada, sa buong mundo. Tapos maraming na nagugutom. Dito maraming nagpo-provide din ng kagaya ng mga food bank. Dumadami talaga yung mga tao pupunta ron. Kahit nga daw ngayon, kahit nga daw may regular job nagpupunta na sa food bank. May mga international student nga din daw. Ba't nung ako nawalan ako na layoff ako, hindi ako binigyan. Busit na yan.
Nag-try siya noon, 6 months siya. Nalay off siya ng 6 months. Nag-try siya. Kasi sabi nung kasama niya, nakakakuha ako, ganyan. Siya hindi. Dating kasamaan, ibang company. Sabi niya, nakakuha siya, mga bread, mga milk, mga kung ano, punta ako. Ay, hindi pala pumunta, tumawag muna ako, pinakonfirm ko muna. Ibigay mo kasi yung SIM number mo yata dun. Makikita naman nila yung income, tsaka. Yun lang. Nakita yung income. Wala mo na, hindi pwede. Kaya nga. Ay, naka. Kahit nga sa mga pag hindi ka low income, hindi ka makakuha sa gobyerno ng mga basta-basta na yung mga GST. Kaya yun, yung kaya ang dami naghihirap, kaya ang dami gumagawa rin ang dami, ayun ang may reason para gumawa ng mga ganung bagay kasi nga hindi sila nakakakuha ng sapat na income o trabaho para makapag-provide ng. Kaya lang, syempre, kawawa naman yung gaya ng mga iba na nanakawan. Although, maano mo naman sa insurance, kaya lang, syempre, hassle. Yung insurance pa, napakatagal dito. Ilang beses ka tatawag. Tsaka kailangan may, police report, kung ano-ano. Inisan eh. Palakasan ng reason kailangan. Ganito ang reason mo para kagad, masikaso ka kagad. Tsaka yung kanina umaga, talagang tutok siya bawat coaching, ganyan, dahan-dahan. Nakalapit talaga siya sa mga kotse eh. Siguro, tinitingnan niya. Kaya medyo na-late na siya kanina eh. Ay, nagawa nito. Tumatawag siya eh. Hindi na ako nakatawag kasi nga, nagmamadali na rin ako eh. Nakano siya eh. Ito yung lamig-lamig eh. Wala, hindi. Nakita pala niya yun. Unti-unti daw sinisilip yung mga sasakyan. Kaya ingat-ingat guys. Lalo yung mga tiga rito. Sabi nga lagi niya pag winter ang pinakamalakas sa ganyan kasi nga marami nag-i-start ng sasakyan para magpainit. Mahirap na Tsaka hindi sila kukuha sa sa mga siguro mas gusto nila, mas prepare nila, mas mabilis eh. Nasa tabing kalsada, di ba? Pag yung mga backyard yung kukuhanan nila, hindi pwede halata sila doon. Pero may mga umiikot-ikot din yan eh. Dami na rin nare-report na nanakawan ngayon dito. Kailangan talagang medyo alerto tayo. Yung mga kababayan naman natin Pilipino dyan, ready naman. Pag pinapakita nga sa TikTok, pag Pilipino daw may lock na, i-check pa kung nakalock, tapos ilalak ulit. Which is totoo yun eh. Ilalak talaga eh. Minsan pupunta ng grocery, ganun, di ba? Tapos nabalitaan niyo yung guys, yung last 2 years na yata, a year ago, yung kakarnapin yung kotse niya, iniwan niya anak ng maliit doon sa likod. Di ba? Yun ang nakakatakot. Iniwan niya, tapos kukunin nung carnapper. Nasa likod yata siya sinakal niya Sinakal niya. Hindi niya pinakawalan eh. Pucha, mapapatay niya. Buti na nakatakas. Sinakal ba o pinilipit? Parang ganun Parang sinakal. Tapos siya, sabi niya. Dito sa may sa may 17 ba? Northeast, sa 17, Southeast. Southeast pala. Sa may Southeast. Sa mga mababait. Buti na lang nandun siya kung hindi, pati yung anak niya, matatanga yun. Nasa likod yung anak niya ano pa naman, parang isang taon lang yata yun Nakalagay pa sa chair Wawa. Pilipino yun Pilipino talaga Nabalita din yun sa Omni News, di ba? Hindi. Nabalita sa Omni News. Pero matagal na kasi. Yun nga, na parang kukunin pa lang ata niya, nauna na yung mga anak at saka asawa sa loob. Kukunin niya yung maliit na bata sa likod. Naka-start pa, pumasok agad. Buti nasakal niya kung hindi. Kuloko din yung mga yun Kaya ang hirap magtiwala sa mga ganun. Huwag niyong iiwanan. Pwede mag-start kayo saglit, doon kayo sa loob mismo. Kaya lang minsan nga ang hirap nun, minsan matutukan ka naman pag nasa loob ka. Kaya yung sasakyan ko, yung truck may may crowbar na maliit, may mga EDC. Kailangan yung mga EDC. Kaso pag nabasag naman yun at
tulog ka. Ay, hindi, ibig sabihin yung mga sitwasyon na kailangan, di ba? Yung mga folding knife, mga ganyan, mga... Ang nakakatakot yung yung pinapasok ang bahay. Ayun. Nagpapanggap na may magdo-doorbell, deliver, or kung ano. Kaya wag muna kayo magbubukas basta-basta Sa silipin. ko yung alam nyo na wala naman kayong in-order kahit na kaya magbubukas ng pinto. Lalo pag late na. Kaso ngayon nagpapadala sa atin, hindi wala naman tayo in-order. Ilang beses na ako na harap. Ayun lang. Kaya sinisigurado ko ako nagbubukas nun eh. Hindi ako. Pag dito kami, hindi ako nagbubukas nun. Nahaya namin siya. O kaya si Jonas. Mahirap gaya nung nga yun Kunwari delivery. Pagbukas ng babae. Tinulak kaya Sabay may tumakbo, 4 na lalaki papasok Diretso yun. Mahirap din. Kahit saan naman siguro parte ng mundo ngayon, medyo Marami talaga. Hindi lang naman dito. Kumbaga, maging aware na lang. Mahirap aware na. talaga sa mga sa mga ganung sitwasyon. Kaya nga itong mga bata, si Jermaine, minsan niya kapag walang pasok, pagka weekend, kinabukasan, minsan nag-order sila magkuya na late na. Kaya pinagsabihan namin, huwag niyong gagawin yun. Mag-order sila madaling araw Dumarating Naglalaro, oras lang, alauna, o order ng mga ice cream o kung ano sa Circle K. Sabi namin, iwasan niyo yan, mahirap na, mamaya, hindi pala buti sana kung gising ako or diba? Natulog kami, tapos makikita pagbukas ng bata. Bata mukhang matanda. Bata, batuta. Matanda pala na mukhang bata. Asa ano ba talaga? Bata pa naman, ikaw naman Baby, mukha pa bang baby? Mukhang baby. Yun lang naman guys, ano lang yun, konting awareness lang. Napansin din namin yun, tsaka yun nga, yung boss ko na dali yung truck niya, pero hindi naman nakuha. Kinuha naman yung kapitbahay. Kamukha ng truck niya rin. Yun na nakuha. Ang sa mga ginagamit sa krimen, yung mga sasakyan na ayun nga, nung nag-report sila sa police, nag-report na yung kapitbahay nila sa police. Sabi, yung truck na ni-report mo, under, kumbaga, investigation kasi ginamit do sa break-in. Kaya yun ang mahirap. Hassle yun. Ikaw na nga yun nakakawan. Ikaw pa may, kailangan matin ka pa ng mga nila. Kaya investigation nila. Kaya doble-doble ingat. Kahit naman saan tayo hindi lang dito. Kahit nasang lugar tayo. Doble ingat. Lalo daming daming naghihirap dahil nga tumataas ang mga bilihin. Tsaka yung kailangan talaga yung mga lock sa pinto, ganyan. Doble-doble dapat ang lock. Camera. Kung makakapag-provide kayo ng mga camera, at least meron kayong footage na pwede yung ipakita, di ba? At saka yung mga hidden na self-defense. Ang self-defense. Self-defense. Ano lang, sabay takbo. Mga kutsi-kutsilyo dyan, mga kung ano, pambambo dyan. Gamitin nyo na. Siyempre, pagka life and death situation na talaga yan. Pag pinasok kasi, hindi mo alam kung tataranta ka talaga dahil nervous mo nun, di ba? Kailangan nga presence of mind. Ayun. Sige na, magpintura ka na. Tayo magpaalam na rin. Maraming salamat sa inyo. Tuloy mo na. Cute, di ba? Di ba cute? Tingnan yung mata. Pakita mo yung mata kasi. Asa na ba? Ayan. Parang buhay na buhay yung mata Ito maganda. Yan lang guys. Paano? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.